Lord, you are worthy to be praised, O God. Your name is worthy, Father God. You deserve the praises, glory, and thanksgiving, Lord. And right now, Panginoon, hayaan mo ang puso namin. Punuin mo, Lord, ang pusong nagpupuri sa iyo lamang, Panginoon. Pusong uhaw, pusong gutom sa presensya mo, pusong marunong turuan ng mga salita mo. Lord, mag-manifest ka, maghari ka sa lugar na to. Holy Spirit, turuan mo kami. Holy Spirit, ikaw po ang kumilos. Holy Spirit, touch us, O God. In Jesus' name, mangusap ka, maghari ka. Bigyan mo kami ng humble spirit and willingness to listen, Lord, sa mga salita mo, sa mga nasa Zoom ngayon, Lord. Give us the grace and mercy, makapag-focus kami sa mga salita mo. Don't allow us to distract, Lord, na mga gawa ng enemy, na mga gawa, Lord, ng sa kapaligiran, in Jesus' name. Lord, bigyan mo ka naming focus sa pakikinig ng mga salita mo. Hayaan po, Panginoon, na buksan mo ang aming mata, makita namin ang gusto mong ipagawa. Buksan mo, Lord, ang aming puso, maramdaman namin ang tibok ng puso mo. Buksan mo ang aming tainga, Panginoon. Marinig namin ang boses mo. Kasihan mo kami ng banal na Espiritu. Bless and anoint your word, even your servant, at ang bawat isa aming makikinig. We give you praise, God. We give you glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Palakpak na hindi nilalamig. Ayan. Palakpak na gutom sa salita ng Diyos. Malakas na sigaw. Sabihin mo, hallelujah! Yan, yung palakpak nyo parang gusto nang matulog. Palakpak sa Lord! Amen. Sa mga nasa Zoom, pumalakpak po tayo. Hallelujah! Okay, manatili na tayo sa presence ng Lord. Umupo kayo sa komportableng upuan na hindi kayo matutulog. Sabihin mo sa katabi mo, di ka matutulog. Yan. Nandito tayo para makinig ng salita ng Diyos. Nandito tayo para sumamba. Nandito tayo para magpuri. Amen. Pakisabi nga po sa katabi mo, malakas na amen. Totoo nga na amen and amen. Praise God. Sa mga nasa Zoom, kumusta po kayo? Kayo po ba ay nilalamig? Natakot sa ulan? Amen. I pray po sa bawat mga nasa Zoom ngayon. Gising-gising! Yan, bawal matutulog habang nakikinig ng salita ng Diyos. Sa mga nandito ngayon, hayaan natin ang Holy Spirit ang mangusap sa atin. Okay, ano po ba ang theme for this month? Sabihin nga po natin, theme for this month, a heart of? Pakisigaw, a heart of? Worship. Okay, a heart of worship. Tagalogin nyo nga po. Puso ng pagsamba. Usapang puso ito. Usapang ikaw ito. Amen? Sapagkat ang pag-uusapan po natin is about worship as a lifestyle. So sa buhay natin, nais ng Lord na ang worship, hindi lang ito i-worship natin, hindi lang tayo sasamba. Sabi nga po dito, tingnan mo muna natin yung mga meaning ng worship. Okay. Ano po ang ibig sabihin ng worship? Sabi niya, worship is not a lifestyle choice na pwede mong i-on o i-off ang sarili mo na magpuri, sumamba, umawit sa Lord. Kundi, sabi nga, but it is our life. It is our, sabi nga, it is the air we breathe. Amen? Ito yung parang hininga na natin. Ang worship, ito ay buhay na natin. Hindi lang yung pipiliin mo, ay, pupunta ako sa simbahan para magpuri sa Diyos. Pupunta ako sa simbahan, ang atid ako para kumanta sa Lord. Ay, hindi ko feel ngayon na kumanta. Parang napabad trip ako. Hindi ko choice kumanta. Worship is not a lifestyle choice. Sabihin mo sa katabi mo, worship is not a lifestyle choice. Amen. Worship is not a lifestyle choice, kundi ang worship, it is our life. Buhay na dapat natin ang magpuri sa Panginoon. Worship is not an event.
Worship is more than Sunday, a band, an experience. So ang worship, hindi lang po ito dahil may okasyon, dahil may fellowship. Ang worship, hindi dahil Sunday, magpupuri sa Lord, dahil cell group. Amen po. Ang worship, hindi dahil may tugtugan, mayroong mga instrument. Ang worship, hindi dahil sa pagkanta lang. Amen. Ang worship, mga kapatid, hindi ito yung nag-worship tayo dahil kumakanta lang tayo. Amen? Kundi ang worship, buhay na natin ito. Sabihin mo sa sarili mo, worship is life. Kung sa mga babae, kilay is life. At kung sa mga mahilig kumain, food is life. Dapat worship is life. Amen? Worship is life. Buhay na dapat natin ang magsamba sa Panginoon. Hindi dahil may okasyon lang, may Sunday lang. Sasamba, matinding todo at matindi na todo pang kanta pag Sunday. Pero pag Monday to Saturday, tikom ang mga bibig. Minsan, nagsasalita ng negative, nagmumura. So, ang worship po mga kapatid, ito po ay hininga na po natin. Amen po ba? It is our faith expressed rightful posture of our hearts. So ito po mga kapatid ay paglalahad ng ating pananampalataya, ang tamang kalagayan ng ating puso. Ang sabi nga, worship as a lifestyle, ito yung kalagayan ng ating puso na may tamang pagsamba. Right posture. Tamang puso, hindi tamang muso. Amen. Kundi tamang puso. Yun po yung nais ng Panginoon. At sabi niya, worship, it extends much deeper than the songs that we sing. So ang worship, ito ay more than sa mga inaawit o sinasamba natin o kinakanta natin. It is an intimate expression of gratitude for the mercies of God that has given to His people. So ito po yung expression. Sabihin nyo, expression. Ang worship, ito yung expression ng ating pasasalamat sa mga ginagawa at ginawa at gagawin pa ng Diyos sa buhay natin. Gratitude yun. Pasasalamat, pag-appreciate natin yan sa Panginoon. Huwag pa ko yung ma-misinterpret na ang worship, ito yung pagkanta lang. Hindi. Hindi ay ibig sabihin ang pag-worship, ito'y kakanta lang at dahil may tugtugan. Amen. Kundi ang worship, buhay dapat natin to na ginagawa na expression natin to ng ating pasasalamat, pag-appreciate natin sa Panginoon. Bakit? Sabi nga po dito sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, basahin natin. Pwedeng paki-open ang monitor. Okay. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Kaya nga, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ito po yung dito iikot yung ating pag-uusapan natin ngayon sa Romans 12 verse 1 to 2. Diyan lang po muna natin. So makikita po natin dito na itinuturo sa atin dito ng Panginoong Diyos kung ano ang tamang pagsamba. Unang-una po dito, ang nais ng Panginoong Diyos, sabi nga po dito sa number 1, a living sacrifice. So ialay natin ang ating buhay. A living sacrifice. Number 1, sabihin natin, a living sacrifice. Maging buhay na handog nawa ang ating buhay sa Panginoon. Sapagkat mismo itong buhay na to, ito po mga kapatid ang mag-e-express ng ating worship sa Lord. Amen. Paano kung patay ang nasa loob nito? Humihinga ka, pero patay. Ibig sabihin, hindi katangi-tangi ang buhay natin. Ano ba ang ibig sabihin ng a living sacrifice? Ito yung ialay natin ang ating buhay na kasiya-siya, kaaya-aya sa Panginoon. A living sacrifice, ibig sabihin, we offer our life, mga kapatid, na may maayos na puso. Amen po ba, mga kapatid?
Ito yung a living sacrifice. Ito yung ano, sabi nga po rito, sacrificing time to reach out to those we care. Yan po yung isa sa a living sacrifice. Sacrificing our money by giving consistently and faithfully our tithes, pledges, and offering to God. So yung parang buhay na natin, yung pagbibigay, paglalab offering, pagpipledge, mga kapatid, ito yung living sacrifice. Kung anong ginagawa mo. Sabihin mo sa sarili mo, kung anong ginagawa ko. Amen. Kung anong ginagawa, sabi nga po niyan, gamitin mo araw-araw mo para sa Kanya ang alin, ang iyong desisyon, ang treatise mo, time, talent, and treasure. So dito natin makikita kung ano yung living sacrifice, yung buhay mo. So ito yung buhay mo na ano, may tatlong paraan para mai-offer natin ating buhay. Nakatangi-tangi sa Lord. Amen po ba? Simpleng paraan para mabuhay ito. Number one, nakapaloob dito, wala po yan dyan sa ano. I-note nyo na lang, isip. Sino may isip? Sa isip natin, pagkagising sa umaga, maisip mo agad na manalangin. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:17, maging ugali na natin ang laging nananalangin. Manalangin ng walang patid. Keep on praying. Sa isip pa lang, dapat una mo nang iisipin si Lord. Mawo-worship mo siya doon pag inuna mo ang Panginoon. Sa paggising mo sa umaga, una mo palang iisipin si Lord na i-acknowledge mo, i-appreciate mo, pasasalamatan mo po siya. Yun po sa isip. Sino rin dito ang mayroong kamay? Paa, tayo. Sa gawa naman. Sabi po sa Colossians 3:23, basahin nga po, i-recite natin sa mga nakakasaulo. Colossians 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo na magaan sa iyong kalooban, na waring hindi ka sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos, sa Panginoon. Ibig sabihin, whether you eat or drink, nagtatrabaho ka, naglalaba ka, naglilinis ka, naghuhugas ka ng plato, ito'y act of worship mo sa Lord. Hindi po pala yung kanta-kanta lang ang pag-worship, kundi pag naghugas ka ng plato na mula sa kaibuturan ng puso na di ka nagre-reklamo, di ka nagdadabog, pag-worship mo yan sa Lord. Yung nagluluto ka na ang sarap ng lasa dahil may puso ang niluto mo, nakatikim na ba kayo sa niluto na mapait, pangit ang lasa? Bad trip yung nagluto nun. Tinitiyak ko, naiinis yun, nagagalit yun, nauuyangot yun. Pero pag masarap, naku, may magandang puso yun. Amen. Puso kasi ang usapan dito. A heart of worship. Amen. Kung ang puso mo ay tama na nagluto, wow, ang sarap. Di ba ang sarap sa feeling, wow, Nanay Zen, ang sarap ng luto mo. Thank you po. O, di ba? Nag-give ng glory si Lord sa buhay niya. Amen. Tapos naglaba, wow, ang bango, ang sarap sa feeling ng mga nilaban ng asawa ko. Thank you sa aking asawa. Ang sarap, ang ganda maglaba. Ang linis maglaba. Glory to God. So, the best po siya sa buhay ko, sa paglalaba. Ayan. Thank you, darling ko. So, yung isa, paano yun nabanggit? So, mula po kasi nung wala na kaming labandera, at pag naglaba ako, nagkakasakit ako, nagdesisyon ako na magpalaba. Pero nung wala na kaming labandera, dahil nanganak yung labandera namin na Ate Beng, yung asawa ko na ang naglalaba. Yan. Pero, pinaglilingkuran namin siya ni Danner sa pagkain. So, uupo na lang siya. Kakain na lang sa pagkain. Uupo pa rin. So, pinaglilingkuran din namin siya pagdating sa pagkain. So, ganon. Bigayan kami. So, isang ano po dito mga kapatid, ano mang ginagawa mo, nagtatrabaho, nagluluto, naglilinis, ano man yan, gawin mo yan na magaan sa puso. Act of worship mo yan sa Lord. Yun yung sinasabing a living sacrifice. And then sa puso, ang ibig sabihin, ito yung puso mo na pipiliin mo na kahit mahirap, kahit matraffic, di ka magre-reklamo. Di ka mababadrip. I-intercede mo lang, Lord, hawiin mo na ang mga traffic. Hindi yung, sorry nagbubusina na, ang lakas-lakas ng busina. Ano ba? Bagal mo naman dyan. May mga driver, Kristiyano, ang mainitin ang ulo. Kung mainitin ang ulo mo sa pagdadrive, tigil ka sa pagdadrive. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, nag-driver ka ba?
So, kung mainitan ang ulo, huwag ka na mag-drive. Kasi akap worship yung nagdadrive ka, lalo pag pinagdadrive mo yung mga lingkod ng Diyos, huwag mainitin ang ulo. Amen po mga kapatid, nagtatrabaho ka. Kahit nahihirapan ka, napapagod ka, huwag kang magrireklamo. Amen po mga kapatid, kahit nasasaktan ka. Mga kapatid, kahit nasasaktan ka, piliin mo pa rin magpatawad, magpasalamat at magpuri sa Diyos. Yun po a living sacrifice. Sa isip, sa gawa, at sa puso. Hindi lang sa nguso nakakanta. Amen. Kundi buhay mo na, nakikita sa buhay mo ang i-worship mo sa Lord through your action. Through your attitude, amen. Through your character. Di ba nakakatuwa pag once na yung character natin o attitude natin na i-offer natin ito sa Lord. Parang act of worship mo yan pag maganda ang puso natin. Amen. Pero kung puro reklamo pag dadabog tayo, hindi ma-worship natin si Lord doon. Okay po ba? Amen po ba? And then a living sacrifice, ito yung kahit pagod ka, inaantok ka, puyat ka, pipiliin mo pa rin magpuri, kumanta sa Panginoon. Na kahit nilalamig ka, kahit nagugutom ka, na alam nyo na, maawa naman kayo sa mga worship leader, ang hirap kaya mag-lead. Yung tumatalon na, tapos na yung mga litid, lumalabas na. Inuubo pa, pakatapos ganun-ganun lang. Tuduhan nyo naman, taas ang kamay. Talon-talon naman, sabi ni Kitpuling kanina, ay baba, talon naman. Amen. Mga kapatid, hindi yung nag-worship na, yung worship leader, todo-todo na, pero parang ganun-ganun lang. Alam nyo po, nakakagana sa worship leader. At mga back-up wag tutulog-tulog mga back-up, magsaulo na mga lyrics. Hindi natutunan kan kay Apostle, ayaw ni Apostle na worship leader o backup singers. Even sa mga instrumentalist na di kabisado ang lyrics. Kasi mafe-feel mo pag kabisado mo ang lyrics. Kahit pumikit ka, tumalon ka, sumayaw ka, hindi yung, ano na nga po yung lyrics? Ano nga? Hindi ganun, ayaw ni Apostle ng ganon. So natutunan ko yon sa kanya, kaya sa bawat isa atin. Kabisaduhin yung lyrics, namnamin natin. Ba't tayo napunta doon? Okay, so sa buhay ng bawat isa atin na kahit anumang nararamdaman mo, nababad trip ka o naman, pag nasa mag-worship ka sa Lord with all your heart. Number 2, sacrificial worship in spirit and truth. John 4:23, basahin natin. John 4:23. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ninanais ng Ama. So, ang nais ni Lord, lagi na natin itong naririnig, worship the Lord in spirit and truth. Paano ba? Purihin natin ang Panginoong Diyos na nasa patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Amen. Sabi nga po mga kapatid, ang Panginoong Jesus, ang Diyos natin, Spirit, ito ibig sabihin, i-worship mo sa Espiritu, mag-focus ka sa kanta, sa lyrics, namnamin mo, i-meditate mo yung kanta. Alam mo mga kapatid, pag ninanamnam natin yung lyrics, yung awitin, naiiyak ka. Pag meditate mo, talagang, grabe, mai-inlove ka ng todo sa Lord. Pero yung kumakanta, kung saan-saan yung mga mata mo nakakaano, pangit naman yung damit niya na habang nag-worship lead. Pangit naman yung backup, hindi ganun kabagay. Pangit naman yung katabi ko, tama yung pero kumakanta, pero yung utak lumilipad. Dapat pag nag-worship tayo, focus, namnamin natin ka, pumikit tayo. Amen po mga kapatid. Kung di mo alam yung lyrics, o di, sundan mo, pero focus kay Lord. Amen, i-worship natin ang Panginoong Diyos sa Spirit. Worshiping in Spirit and in truth means you are led by the Spirit and grounded in the truth of Scripture. So dapat po mga kapatid, led by the Holy Spirit and grounded by the Word of God. Yung ating sinasamba, ang ating kinakanta is mula sa Biblia. Hindi yung hawak mo ang beat. sikat na kanta yan. Tapos binagyan ng lyrics ng mga ibang Kristiyano, hawak mo ang faith. So yung dito, yung mga tapos santong kabayo, ano pa ba yan, Daddy?
banal na aso. May banal bang aso? Pinatutukoy, ay, tinutukoy doon yung hipokrita na nananalangin. So, masamba. So, yung isang natin dito, aware tayo dapat, ingat po tayo sa mga awitin natin para sa Panginoon. Lumabas nawa sa bibig natin yung papuri, pagsamba sa Panginoon. At hindi natin si Lord ma-worship in spirit and truth kung di tayo namumuhay sa kabanalan. Hindi malinis ang puso po natin. Sabi nga, hayaan natin yung Holy Spirit mag-lead, mag-guide, mag-correct sa atin. At sabi po rito, worship begins with internal transformation. Pwedeng puntahan natin ang Romans 12:2. Sabi nga po, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin na ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So dito, hayaan nating baguhin ang laman ng ating isip, laman ng ating puso para makapag-worship tayo sa Espiritu. Amen. Kung ang gulo-gulo ng utak mo at isip mo, puro alalahanin, paano mo mawo-worship si Lord in spirit? Sabihin mo sa katabi mo, paano mo si Lord mawo-worship in spirit kung puro problema ang nasa isip at puso mo? Okay, sino rito ang may problema? Taas ang kamay. Wala, karamihan naman may problema. Amen. Mga amay alalahanin, hayaan mo mga alalahanin mo na yan, i-worship mo yan sa Panginoon. Amen. Kasi yung mga worry na yan, hindi yan mawawala. Nandyan lang yan. Pero hanggang sa ma-overwhelm ka, madidepress ka. Pero pag once na winworship mo si Lord, sumampa ka sa Panginoon, katulad kanina, nag-review ko ng topic, bigla na namang lumakas ang ulan. Ginawa ko, nag-worship, kumakanta ko, yung asawa ko nandun sa kusina, naka-prepare na, naka-ready na, hindi makaalis kasi malakas ulan. Kumakanta rin po siya sa kusina, nakaharap doon sa labas. Ako, kumakanta rin po ako. Mamaya-maya, tumigil na yung ulan. Pag may ulan, bagyo sa buhay mo o mga pagsubok, umawit ka sa Lord. In spirit and truth, may miracle. May magandang gagawin ang Diyos. Amen po. The Holy Spirit is the one who changes us. By His power, we experience transformation in our mind, our desires, and our actions. So, yung Holy Spirit, pag winworship natin siya in spirit and truth, babaguhin yung puso natin, yung isip natin, hanggang sa magkakaroon tayo ng kagaanang isip at puso. Pag puspos ka sa pagpupuri sa Panginoon, pagsamba sa Lord, di ba ang gaan ng feeling? Sino rito may kabigatan pa rin? Mamaya sumamba tayo ng todo-todo. Ibigay natin yan sa Lord. I-offer mo ang dalahin mo, ang problema mo, kabigatan mo. Amen. Bigay mo yan sa Panginoon. Amen po, mga kapatid. We worship in spirit and truth by surrendering to the Holy Spirit and allowing Him to work in our hearts. I-surrender mo lahat ng yan na alalahanin, kabigatan, kalungkutan. Ibigay mo yan sa Panginoon. Number 3, holy worship. Okay. Sabi po rito, balikan natin uli yung sa salita ng Diyos. Holy worship. Sabihin nyo, holy worship. Yan. Sabi niya, ialay natin ang ating mga sarili bilang banal. Banal. Magkaroon tayo ng banal na pagsamba. Sabihin nyo po, banal na pagsamba. Thank you po. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Yan, nakikiusap. Sino nagsulat nito? Si Pablo, paalala sa atin. At syempre, salita ng Diyos yan. Ang pangungusap to ng Lord sa atin. So, ano ang nais ng Lord? Ialay natin ang ating mga sarili bilang handog na buhay. Handog na buhay at banal. So dito po, mga kapatid, ang nais ng Lord is banal. Usapan na dito, lagi kong binabanggit na si Lord is holy. Ang Diyos ay banal. Sabihin nyo, ang Diyos ay banal. Yes, totoo, ang Diyos ay banal, kaya dapat mamuhay tayo sa kabanalan. Paano tayo makapag-worship sa Lord? Paano natin siya ma-worship in spirit and truth kung tayo namumuhay sa kasalanan? Ang nais ng Lord na maging malinis ang puso. Sabi ko nga, puso ang usapan dito. Dapat yung puso natin, wala itong pag nag-worship tayo sa Lord, at even sa everyday buhay natin, huwag nating hayaan na ang buhay natin puno ng galit, tampo, hinanakit, at sama ng loob. Kasi ang lalabas sa bibig natin yan, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Na kahit kumakanta ka, mabigat.
At paalala, worship team, pag may pinagdadaanan ka, may butas ka, at alam mo na nagkamali ka, nagkasala ka, may kasalanan ka, huwag mong ialaw na tumugtog ka dito. Huwag mong ialaw kumanta ka dito. Huwag mong ialaw na sumayaw ka. Bakit? Tumitingin si Lord sa puso natin na may kabanalan. Kapag once na tumayo tayo dito, ipin sa mga nagpipreach o kung ano mang ginagawa natin para sa Lord, pag may butas po tayo yun ang kawawa. Bakit yung iba, bigla na lang nawawala, naghihina. Ang init-init, ang init-init sa Lord, tapos biglang nawala, naglaylo. Baka may butas. Tumayo na may butas, living in sin, may hidden sin. Gusto lang tumugtog, kumanta. Pilit pa rin kumakanta. Huwag nating ialaw. Pag alam mo na may mali, kasalanan ka, huwag mong ialaw yung sarili mo na magamit. Sa makipag-usap ka sa leader mo, sa magulang mo, sa pastor mo. Pastora, mag-confess ka para tulungan, gabayan, alalayan ka. Bakit walang lihim na hindi nabubunyag? Nararamdaman na di-discern niya ng congregation. May time po yun. Naramdam ko yung tao na yon, kumakanta, tumutugtog. Pinaramdam sa akin ng Lord, may kasalanan. Habang nag-worship ako sa may bandang hulihan, nakapikit ako, nagpipray ako. Sabi ko, habang nagtutugtog siya, wala siyang alam na pinagpipray ko siya. Lord, itong tao na to na tumutugtog, itong tao na to na kumakanta, expose mo siya. Alam niyo po mga kapatid, after a month o 2 months, in-expose ng Lord. Living in sin. Nabubuhay na may kasalanan, may tinatagong kasalanan. Mapapahiya ka. Huwag mong hayaan na tumugtog, kumanta na may kasalanan. Kasi i-expose ka ng Lord, mapapahiya ka pa. Mahayaan mo na Holy Spirit, mangusap na sa'yo, magpa-convict ka na mag-confess na. Kasi si Lord never mag-condemn. Laga si Lord, pag lumapit ka, nagpapatawad. Pag lumapit ka, humingi ng tawad, pinapatawad tayo. Kahit tayo, gaano karumi, gaano tayo makasalanan, pag lumapit tayo, nagpakumbaba, humingi ng tawad, papatawarin tayo katulad ng prodigal son. Ang tindi ng mga kasalanan niya. Grabe yung kasalanan niya, pero pinatawad siya ng Ama. Ganon ang Diyos. Huwag mong ilihim, nagkamali na, dapa, nagkasala ka. Lapit ka, mag-confess ka. Kasi para magtagumpay ka. Amen? Sa buhay ng bawat isa atin, hindi magiging kalugod-lugod sa Lord, hindi mapiplease si Lord, at hindi ka tanggap-tanggap sa Lord kung tayo tumugtog, kumanta, sumayaw, mag-preach, o anumang gawin natin na paglilingkod, paglilinis, o pagtuturo kapag once na mayroong tayong tinatagong kasalanan. Kaya sa buhay ng bawat isa atin, usapang puso ito na sabi nga, worship as a lifestyle. Buhay mo dapat ang mag-worship. Ibig sabihin, anumang ginagawa mo, dapat may malinis, maayos, banal tayong puso. Amen. Lagi nating ilagay sa isip at puso. Ang Diyos laging nagpapatawad. Huwag mo namang ubusuhin dahil ang Diyos ay laging nagpapatawad. Commit ka paulit-ulit ng kasalanan. Mayroong ibang konteksto sa Biblia, na ang Diyos, God is love, but God is just. Pag sobra-sobra na, papaluin ka din ng Lord. Pag inabuso mo at yung grasya ng Lord ay inabuso mo, papaluin ka ng Lord. So, nais ng Panginoong Diyos na tayo po ay mag-worship sa Lord na mayroong kabanalan. Holy worship, ibig sabihin, yung mismong ikaw, mayroong kabanalan na nag-o-offer ng pagsamba, pagpupuri sa Diyos. Amen? Yan po yung isang holy worship. Sabi nga, ialay ninyo ang inyong buhay bilang handog na buhay, banal. And then, number 4, last, pleasing worship. Paano magiging kalugod-lugod sa Diyos ang ating pag-worship, ang ating buhay, kung tayo'y namumuhay sa kabanalan? Ang utos ng Lord, Romans 12:2. Basahin po natin, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Madidiscern, mararamdaman natin, makikita natin kung anong kalooban ng Diyos at mapiplease natin si Lord kapag hinayaan nating binago ang ating puso.
Binago ang ating isip. May kakulangan, may kapalpakan, may pagkakamali, may pagkakasala ka. Hayaan mong baguhin ka ng Holy Spirit. Lapit ka sa Lord. Magbalik loob ka sa Lord. Sabi nga, a heart of worship. Tapos mayroong kanta doon yung sa, ikantahin mo nga Christian, yung sa heart of, I'm coming back to the heart of worship. Amen. So nawa, bumalik tayo sa puso ng pagsamba sa Lord na mayroong kalinisan at kabanalan sa Panginoong Diyos. Nais ng Lord na ma-please natin siya. Anong dapat gawin? Hayaan nating magpabago tayo sa Diyos, magpalinis tayo sa Diyos. Hayaan nating mamuhay tayo na may kabanalan upang mabatid, malaman natin kung anong will ng Lord. Kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan o karumihan, hindi mo madidiscern, mararamdaman ang will ng Lord. Bakit yung ibang Kristiyano, bulag, bingi, di alam ang tamang gawin? Kasi namumuhay sa kasalanan. Mararamdaman, madidiscern natin, maririnig natin ang boses ng Lord, mararamdaman ang tibok ng puso ng Lord kung ikaw ka Spirit ng Lord. Yung Holy Spirit nagmamanifest sa'yo, hindi evil spirit, hindi naghahari sa atin yung lust, yung carnality. Paano natin mapiplease si Lord? Lumayo tayo sa tukso. Paano natin mapiplease si Lord sa pagsamba? Amen po. Ano ang nais ng Panginoong Diyos? Nais ng Lord yung mga worldly things. Sabi rito, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito na matindi ang hatak na mga video games, online games, mga TikTok, Facebook, ano pang mga naka-paskil sa o kaya nakapost sa FB nakikisang-ayon. Huwag. Kung anong usong ng kanta, huwag tayo mag-flow doon. Kung ano ang uso ngayon, huwag nating makiflow, makiayon doon. O mag-iba ka. Maging unique kang Kristiyano na napiplease mo si Lord. Amen. Maging unique ka na leader, worshiper, na napiplease mo ang Panginoon. Amen. Yan po ang nais ng Lord, na ang pinaka-nais ng Panginoong Diyos dito is i-offer natin sa Lord yung ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Usapang puso at usapang ikaw ito at ako, na ang pinakagusto ng Lord, worship as a lifestyle, ibig sabihin, ikaw mismo, ang buhay mo ay nagiging kaaya-ayang handog, banal na handog sa Diyos. Kaya sa buhay ng bawat isa atin, worship is life. Hayaan mo na ang buhay mo na laging magsamba, laging magpuri sa Panginoong Diyos, anuman ang iyong ginagawa. Anuman ang ginagawa, saan ka man, i-worship mo si Lord. At ang pinaka-nais ng Lord, sabi nga, let us worship our living God with holiness. I-worship natin ang Diyos na mayroong kabanalan. I-worship natin si Lord sa Espiritu at katotohanan. I-worship natin ang Panginoong Diyos na malulugod po siya sa buhay natin. Tayo po'y tumayo sa presensya ng Panginoon. Ikaw, kapatid, ano ang estado ng iyong pag-worship o pagsamba sa Lord? Nais ng Panginoong Diyos na siyasatin mo ang iyong puso. Magpasiyasat ka. Lapit ka lang sa Panginoon. Hayaan mo na sa oras na to, na baguhin ang isip mo, ang puso mo. Hayaan mo ang puso mo na ang Diyos ang maging driver dyan. I-desire mo na ikaw ay mamuhay sa kabanalan upang ma-please mo ang Lord sa lahat ng iyong ginagawa. Yes, Lord Jesus.